Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula tong kabaliwan na to, itong pagnanasa na hindi dapat. Basta isang araw, sa edad kong 45, habang pinagmamasdan ko si Raymond, ang boyfriend ng kaisa-isa kong anak na si Eunice, naramdaman ko. Isang bagay na mas matindi pa sa hiya, mas mainit pa sa singaw ng bagong saing na kanin tuwing umaga. Selos. Pero hindi selos ng isang ina para sa atensyon ng anak. Ibang klase. Yung selos na parang gusto kong ako na lang. Ako na lang sana. Diyos ko, Marlene. Ano ba tong iniisip mo? Katatapos lang maligo ni Raymond. Galing siyang basketball kasama ang mga barkada niya, diretso dito sa bahay para daw sabay na sila ni Eunice mag-dinner. Amoy ko pa yung sabon niyang panlalaki, humahalo sa pawis. Nakatapis lang siya ng tuwalya sa bewang, basa pa ang buhok, at tumutulo pa ang tubig mula sa mga braso niyang matitipuno. Nagtama ang tingin namin saglit nang lumabas siya ng banyo. Ngumiti siya. Yung hiting pang, tita, pahiram po ng tuwalya ni Eunice, pero para sa akin, parang may iba. O baka ako lang yun. Baka imagination ko lang to. Tita, sorry po, nakigamit na ako ng banyo, sabi niya, medyo nahihiya pa. May dala siyang maliit na gift bag 24 years old. Napakabata. Kasing edad lang halos ng mga pamangkin ko. Okay lang, Raymond. Feel at home, sagot ko, pilit nang umingiti. Pinipigilan kong mapatingin ulit sa dibdib niyang walang damit. Putya, Marlene. Umayos ka. Para kang high school na kinikilig sa crush. Crush na boyfriend ng anak mo. Nakakahiya. Nakakadiri. Pumasok ako sa kwarto, kunwari may kukunin. Sumandal ako sa pinto at napapikit. Huminga ako ng malalim. Ano ba to? Bakit ganito? Ilang taon na rin mula nang mamatay si Roberto, ang asawa ko. 10 taon. 10 taon na akong mag-isa. Sanay na dapat ako. Pero nitong mga nakaraang buwan, lalo na mula nang ipakilala ni Eunice si Raymond, parang may nabuhay ulit sa loob ko. Isang parte kong akala ko, matagal nang namatay kasama ni Roberto. Ma! Okay ka lang? Si Eunice, sumilip sa pinto ng kwarto ko. Nakabihis na, ang ganda-ganda sa suot niyang bestida. Manang-mana sa akin noong dalaga pa ako. Ngayon, losyang na. Pambahay na duster at sinelas na lang ang drama ko sa buhay. Anak, medyo nahilo lang ako saglit. Pagod lang siguro sa labada kanina. Pagsisinungaling ko. Ang totoo, nahilo ako sa bilis ng tibok ng puso ko. Hay naku, masabi ko naman sa'yo, maghar na tayo ng labandera. Ayaw mo naman. Lumapit siya at niyakap ako. Tara na, magutom na raw si Raymond. Nagluto ako ng paborito mong sinigang na hipon. Bumaba kami. Naabutan namin si Raymond sa sala, kausap ang alaga naming aso na si Bantay. Nakabihis na rin siya. Isang simpleng t-shirt at shorts, pero bakit ang lakas pa rin ang dating? Yung buhok niya, medyo basa pa, kaya medyo bagsak. Ang bango niya pa rin. Wow, ang bango naman ng sinigang, sabi ni Raymond pagkakita sa amin. Ngumiti na naman siya. At ako naman tong si tanga, parang natutunaw na naman. Si mama kasi, tita, ang galing-galing magluto niyan. Tinuruan niya ako, pero mas masarap pa rin version niya, proud na sabi ni Eunice, sabay pulupot ng braso sa braso ni Raymond. Parang mga langgam sa tamis. Napangiti ako. Pilit. Sus, nambola ka pa, anak. Masarap ka na rin magluto, no? Umupo kami sa hapag. Si Eunice sa gitna namin ni Raymond. Habang kumakain, kwento ng kwento si Eunice tungkol sa mga plano nila ni Raymond. Kesyo magbabakasyon daw sila sa Palawan sa summer. Kesyo ipapakilala na raw ni Raymond si Eunice sa mga magulang niya sa probinsya. Ang saya-saya niya. Ang mga mata niya kumikinang. Ako. Tahimik lang. Nakikinig. Tumango-tango. Paminsan-minsan, sumusulyap ako kay Raymond. Nahuhuli ko siyang nakatingin din sa akin, pero umiiwas agad ako. Baka mahalata niya. O baka, mas masahol pa, mahalata ni Eunice. Ang sakit sa dibdib. Para akong sinasaksak ng paulit-ulit. Selos na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. Selos na nakakabaliw. Naalala ko noong kasing edad ko si Eunice.
Ganyan na ganyan din ako kay Roberto. Kilig na kilig. Laging masaya. Laging may energy. Parang ang buong mundo umiikot lang sa aming dalawa. We were young, wild, and free. Akala ko forever na iyon. Pero wala palang forever. Iniwan niya rin ako. Iniwan niya kaming dalawa ni Eunice. Ma, ang lalim ng iniisip mo, puna ni Eunice. Okay ka lang ba talaga? Kanina ka patahimik. Napatingin sa akin si Raymond, may bahid ng pag-aalala sa mukha niya. O baka guni-guni ko lang ulit yun. Ha? Ah, anak. Iniisip ko lang yung bayarin sa Meralco. Ang taas na naman yata. Palusot ko na naman. Ang galing ko na talagang magsinungaling. Pati sarili ko, niloloko ko na. Pagkatapos kumain, nagpresenta si Raymond na maghugas ng plato. Nako, tita, ako na po. Nakakahiya naman po sa inyo, sabi niya. Hindi okay lang, Raymond. Bisita ka. Si Eunice na lang ang tulungan mo magligpit, sabi ko. Pero sa totoo lang, gusto ko siyang makasama kahit saglit lang sa kusina. Pathetic, Marlene. Sobrang pathetic. Habang nagpupunas ako ng mesa, si Eunice naman ay nagliligpit ng mga pinagkainan, si Raymond ay nakatayo lang malapit sa lababo, naghihintay siguro ng iutos. Raymond, iho, pwede mo bang abutin yung baso sa taas ng kabinet? Hindi ko kasi abot, sabi ko, kahit kaya ko namang abutin kung tatayo ako sa bangkito. Gusto ko lang may dahilan para mapalapit siya. Tumango siya at lumapit. Naamoy ko na naman yung pabango niya. Ang lapit niya. Pag-angat niya ng kamay para kunin yung baso, bahagyang sumayad ang braso niya sa braso ko. Isang saglit lang. Pero parang may kuryenteng gumapang sa buong katawan ko. Napaurong ako bigla, kunwari ay may kukunin sa likod ko. Eto po, tita, sabi niya, iniabot yung baso. Nagtama na naman ang mga mata namin. This time, parang may kakaiba sa tingin niya. Parang may tanong. O baka naman, ako lang talaga tong nag-i-interpret ng lahat. Muntik ko nang mabitawan yung basong hawak ko. Salamat, nautal kong sabi. Umiwas agad ako ng tingin at nagmamadaling pumunta sa lababo. Narinig ko ang mahinang tawa ni Eunice. Si mama talaga, parang laging kinakabahan pag andyan ka, Ray. Don't worry, ma, mabait yan si Raymond. Hindi yan nangangagat. Ngumiti lang si Raymond. Pero yung ngiti niya, parang may ibig sabihin. O baka naman, sa sobrang praning ko, lahat na lang ng kilos niya, binibigyan ko ng kahulugan. Hindi ko na alam. Ang alam ko lang, gabi-gabi, bago ako matulog, siya ang laman ng isip ko. Ang mga ngiti niya. Ang mga tingin niya. Ang bawat saglit na nagkakalapit kami. At sa bawat dasal ko, hinihiling ko na sana mali itong nararamdaman ko. Sana mawala na. Dahil kung hindi, hindi ko alam kung anong mangyayari sa aming tatlo. Lalo na sa relasyon naming mag-ina. Pag-akyat ni Eunice at Raymond sa sala para manood ng Z, naiwan akong mag-isa sa kusina. Napaupo ako sa isang silya, tulala. Pinipigilan ang mga luhang gustong kumawala. Selos. Selos na selos ako. Selos na parang tinutusok ang puso ko. Pero ang pinakamasakit, hindi ko alam kung kanino ako mas nagsiselos. Kay Eunice ba dahil nasa kanya si Raymond? O kay Raymond dahil kaya niyang pasayahin ng ganito ang anak ko, sa paraang hindi ko na yata ulit mararanasan pa. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Bawal to, alam kong bawal to. Kinabukasan, nagpaalam si Eunice. May overnight team building daw sila para sa isang school project, sa isang resort sa Laguna. Ako naman, heto, naiwan sa bahay. Medyo nalungkot ako, sanay kasi akong andyan siya. Pero at least, makakapag-relax ako, sabi ko sa sarili ko. Walang masyadong iisipin. Yun ang akala ko. Tanghali na nang may kumatok. Pagbukas ko ng pinto, si Raymond. May dala siyang paper bag. Tita Marlene, good morning po ay, afternoon na pala, bati niya, medyo alanganin ang ngiti. Pinadala po ni Eunice. Naiwan niya raw po yung charger ng laptop niya, kailangan niya raw po mamaya. Ay, ganun ba? Tuloy ka, iho. Pinapasok ko siya. Ang aga naman yata niyang nagising para lang ihatid to, o baka naman. Ewan. Pinilig ko ang ulo ko.
Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, Marlene. Actually, tita, papunta na rin po kasi ako sa area malapit doon sa resort nila Eunice. May aasikasuhin lang. Sabi niya, daanan ko na lang daw po yung charger dito. Ah, ganoon ba? Tamang-tama pala. Kumain ka na ba ng lunch? Tanong ko. Bigla akong nakaramdam ng ewan. Opportunity. Hindi, mali. Hindi pa po, tita. Okay lang po, kakain na lang po ako doon. Naku, wag na. Dito ka na mag-lunch. Nagluto ako ng adobo. Sayang naman kung ako lang kakain, alok ko. Sa totoo lang, tinapa at sinangag lang ang balak kong kainin. Pero nang makita ko siya, parang biglang nagbago ang isip ko. Parang gusto kong may makasama. Nakakahiya naman po, tita. Ano ka ba? Okay lang. Halika, upo ka muna. Iinit ko lang. Pilit kong pinapasigla ang boses ko. Deep inside, may kung anong kaba akong nararamdaman. Yung kaba na may halong excitement. Diyos ko. Habang nag-aayos ako sa kusina, sumunod siya. Hindi umupo sa sala. Sumandal siya sa maihamba ng pinto ng kusina, pinapanood ako. Tita, ang galing niyo raw po talagang magluto, sabi ni Eunice, anya. Napangiti ako. Sos, si Eunice talaga. Bolera. Tutupo. Lagi niyang kinukwento. Namiss niya raw po agad yung luto niyo. Tahimik lang kami sandali habang naghahain ako. Siya, nakatingin lang. Ako, kunwari busy. Pero ramdam ko ang mga mata niya. Tita, tawag niya ulit, medyo seryoso na ang boses. Pwede po magtanong. Naman. Ano iyon? Sabi ko habang inaayos ang mga plato. Si Tito Roberto po, kumusta po kayo noong mga panahon niyo? Natigilan ako. Hindi ko inaasahan yung tanong niya. Medyo personal. Medyo masakit. Pero sa paraan ng pagtanong niya, parang sincere naman. Huminga ako ng malalim. Okay naman. Masaya. Katulad din siguro ng sa inyo ni Eunice. Bata pa kami noon, maraming pangarap. Ngumiti ako ng mapait. Ang dami kong naalala bigla. Hindi na po kayo nag-try ulit maghanap ng iba, tita. Umiling ako. Hindi na siguro. Si Eunice na lang ang focus ko. Isa pa, sino ba namang magkakagusto sa matandang katulad ko? Medyo pabiro kong sabi, pero may kirot sa puso ko. Lumapit siya. Umupo sa silya sa tapat ko. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, tita. Ang ganda niyo pa rin po. At saka, ang bait niyo po. Napatingin ako sa kanya. Diretso. Nakatitig siya sa akin. Yung mga mata niya parang nangungusap. Parang may ibang ibig sabihin. O ako na naman ba to? Nag-ilusyon. Salamat, Raymond, sabi ko, pilit nang umingiti. Umiwas ako ng tingin. Ang init ng pisngi ko. Pakshet, Marlene. Umayos ka. Kumain kami. Tahimik lang noong una. Pero maya-maya, nag-umpisa na ulit siyang magtanong. Tungkol sa mga paborito ko, sa mga hobbies ko noong dalaga pa ako. Mga bagay na matagal ko nang hindi na ikukwento kahit kanino. Kahit kay Eunice, hindi ko na ibabahagi ang mga yun. Parang ang sarap sa pakiramdam na may nakikinig. Na may interesadong malaman kung sino ako, bukod sa pagiging mama ni Eunice. Habang naghugas ako ng plato, tumabi siya. Ako na po, tita. Naku, wag na. Kaya ko na to. Tulungan ko na po kayo. Kinuha niya yung basahan sa kamay ko. Nagdikit ang mga daliri namin. Saglit lang. Pero parang may spark. Umatras ako ng bahagya. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Parang sasabog. Sige, sabi ko na lang, medyo nautal. Pinunasan niya yung mga plato habang ako naman ay nagliligpit ng iba pang kalat. Hindi ko maiwasang sumulyap sa kanya. Ang tangkad niya. Ang ganda ng tindig. Ang bango pa rin kahit tirik na ang araw. Nang matapos kami, naupo kami ulit sa mailamesa. Nagtimpla ako ng kape. Alam mo, tita, sabi niya habang hinihipan ang kape niya. Minsan, naiinggit ako kay Eunice. Napakunot ang noo ko. Bakit naman?
Kasi, ang swerte niya, may nanay siyang katulad niyo. Ngumiti siya. Yung ngiting nakakatunaw. Kung ako po ang nasa posisyon niya siguro iba. Anong iba, tanong ko, kinakabahan. Hindi ko gusto ang takbo ng usapan. Pero at the same time, gusto kong marinig kung anong sasabihin niya. Hindi siya sumagot agad. Tinitigan niya lang ako. Yung titig na parang tumatago sa kaluluwa ko. Dahan-dahan, iniabot niya ang kamay niya at hinawakan ang kamay ko na nasa ibabaw ng lamesa. Nanigas ako. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Ang init ng kamay niya. Tita Marlene, bulong niya. Ang lapit ng mukha niya sa akin. Naamoy ko ang hininga niyang amoy kape. Ang ganda niyo po talaga. At bago pa ako makapag-react, bago pa manalo ang katinuan ko sa nagwawalang damdamin ko, ginawa niya. O, mas tamang sabihin, ginawa ko. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw. Basta, sa isang iglap, naglapat ang mga labi namin. Isang halik. Mabilis lang. Pero puno ng lahat. Ng bawal. Ng pagnanasa. Ng takot. Naitulak ko siya. Bahagya. Pero hindi dahil ayaw ko. Naitulak ko siya dahil natakot ako. Natakot ako sa sarili ko. Natakot ako sa nararamdaman ko. Raymond, halos pabulong kong sabi, nanginginig ang boses ko. Hindi to tama. Tumayo ako. Nanginginig ang mga tuhod ko. Parang gusto kong tumakbo. Tumakbo palayo sa kanya. Palayo sa sitwasyong to, palayo sa pagkakamaling parang gusto ko pang ulitin. Narinig ko siyang tumawa. Mahina lang. Pero parang may pang-aasar. Paglingon ko, nakangisi siya. Yung ngising parang sinasabing, alam ko na. Sorry po, tita, sabi niya. Pero yung mga mata niya, hindi nagsosorry. Parang tuwang-tuwa pa siya sa nangyari. Hindi ako sumagot. Pumasok ako sa kwarto ko at nilock ang pinto. Sumandal ako doon, habol ang hininga. Napahawak ako sa labi ko. Nananatili pa rin doon ang init ng labi niya. Narinig kong bumukas sara ang pinto sa labas. Umalis na siya. Naiwan akong mag-isa. Tulala. Nanginginig. Pinagsisihan ang nangyari. Pero sa isang sulok ng isip ko, may isang maliit na boses na nagsasabing nagustuhan ko. Takot. Yun ang naramdaman ko. Sobrang takot. Takot sa Diyos. Takot kay Eunice. Takot sa kung anong susunod na mangyayari. Dahil alam ko, sa sandaling iyon, nagsimula na ang isang bagay na hindi ko na mapipigilan. Isang pagkakamali na sinadya kong hindi napigilan. Paano ko haharapin si Eunice? Paano ko haharapin si Raymond? Paano ko haharapin ang sarili ko? This is the start of a tragedy. Live tragedy. And I willingly walk into it. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng insidenteng iyon sa kusina. Pilit kong ibinabaon sa limot. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na isang pagkakamali lang iyon, isang kahinaan na hindi na maulit. Pero sa tuwing maaalala ko ang ngisi ni Raymond bago siya umalis, parang may kung anong tumitimo sa dibdib ko. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Bumalik si Eunice mula sa team building nila, masigla at punong-puno ng kwento. Gaya ng dati, madalas pa rin si Raymond sa bahay. At sa bawat pagkikita namin, hindi ko maiwasang makaramdam ng ilang. Siya. Parang wala lang. Parang walang nangyari. Minsan, nahuhuli ko siyang sumusulyap sa akin tapos ngingiti. Yung ngiting alam mo na, may alam siyang hindi alam ng iba. Nakakainis. Nakakakaba. Isang hapon, habang naghahanda kami ng merienda ni Eunice, biglang dumating si Raymond. May dala siyang bulaklak. Para kay Eunice, syempre. Surprise, sabi ni Raymond, sabay abot ng bulaklak kay Eunice. Wow! Ang sweet mo naman, baby. Tuwang-tuwa si Eunice. Niyakap niya si Raymond at hinalikan sa pisngi. Normal lang. Boyfriend niya eh. Pero bakit parang may kumirot sa puso ko? Inggit ba to? O konsensya? Para sa pinakamagandang babae sa balat ng lupa, sabi ni Raymond, nakatingin kay Eunice. Pero sa gilid ng mata niya, parang sumulyap siya sa akin. O baka paranoid lang talaga ako.
Sus, nambola ka pa, sabi ni Eunice, kinikilig. Maupo ka muna, babe. Nagluto si mama ng paborito mong turon. Umupo si Raymond sa tabi ko sa mailamesa habang si Eunice ay kumukuha ng plato. Ang awkward. Tahimik lang kami. Ang bango naman ng turon, tita, basag ni Raymond sa katahimikan. Salamat, sagot ko, hindi makatingin sa kanya. Dumating si Eunice, dala ang mga plato. Ma, okay ka lang? Parang ang tamlay mo yata ngayon? Ha? Ah, anak. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Baka pagod lang. Palusot ko na naman. Ang totoo, masama ang pakiramdam ko dahil sa guilt. Habang kumakain kami, napansin kong parang laging nagkakadikit ang mga kamay namin ni Raymond sa ilalim ng mesa kapag may inaabot. Hindi sinasadya. O bika naman sinasadya niya? Isang beses, nagtama ang mga tuhod namin. Napapitlag ako. Siya, parang wala lang. Ma, ano ba yan? Para kang nakukuryente, tawa ni Eunice. Sorry, anak. Naninigas yata tong binti ko. Pagsisinungaling ko ulit. Putya, Marlene. Kailan ka ba titigil sa pagpapalusot? Pagkatapos kumain, nag-aya si Eunice na manood ng movie sa sala. Siya ang pumili. Isang romantic comedy. Typical. Umupo sila ni Raymond sa sofa, magkatabi. Ako naman, sa single-seater, medyo malayo sa kanila. Sa kalagitnaan ng pelikula, may eksenang naghahalikan yung bida. Napansin kong napatingin si Raymond kay Eunice, tapos dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito. Sweet. Pero ang mga mata ni Raymond, sa akin nakatingin. Isang sulyap lang. Pero sapat na para manlamig ang buong katawan ko. Parang sinasabi ng tingin niyang iyon, ikaw dapat to. Hindi ko na kinaya. Tumayo ako. Sila lang ako, sabi ko. Pagbalik ko, nakita ko silang nag-uusap. Mahina lang. Pero parang seryoso. Pagkakita nila sa akin, bigla silang tumahimik. Bakit? May problema ba? Tanong ko. Umiling si Eunice. Wala, may tinatanong lang si Raymond. Pero yung tingin niya sa akin, parang iba. Parang may pagdududa. Lumipas pa ang ilang araw. Laging ganun ang eksena. Si Eunice, masaya at walang kamuwang-muwang. Si Raymond, parang naglalaro lang. At ako, laging kinakabahan, laging umiiwas, laging nagsisinungaling. Isang gabi, habang nagdi-dinner kami, inabutan ni Raymond ng tubig si Eunice. Pero bago niya ibigay ang baso, hinawakan niya ang kamay ni Eunice, tapos dahan-dahan niyang hinaplos ang likod ng palad nito gamit ang hinlalaki niya. Isang simpleng gesture. Pero para sa akin, parang may iba. At hindi lang ako ang nakapansin. Nakita ko kung paano kumunot ang noo ni Eunice. Tinignan niya ang kamay nilang magkahawak, tapos tumingin siya kay Raymond, tapos sa akin. Ano to? Tanong ni Eunice, medyo matigas ang boses. Nagulat si Raymond. Ha? Anong ano to, baby? Yang ginagawa nyo. Bakit parang ang weird? Tumingin ulit si Eunice sa akin. Ma, may hindi ba ako alam? Nanlamig ako. Anak, ano bang sinasabi mo? Wala naman kaming ginagawang masama ni Raymond. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko, pero nanginginig ang boses ko. Wala. Sigurado ka, ma? Tumingin siya kay Raymond. Ikaw, Raymond. Sigurado ka? Naman, babe. Wala ayun. Nag-aalala lang siguro si tita sayo, sabi ni Raymond, pilit nang umingiti. Pero halatang kinakabahan din siya. Hindi na kumibo si Eunice. Tahimik siyang kumain. Pagkatapos, tumayo siya. Busog na ako. Pumasok siya sa kwarto niya at malakas na isinara ang pinto. Naiwan kami ni Raymond sa hapagkainan. Tahimik. Nakakabingi ang katahimikan. Raymond, sabi ko. Ano to? Anong ginagawa mo? Relax lang, tita. Wala ayun. Selos lang siguro si Eunice. Normal lang yan sa mag-girlfriend. Normal. Sa tingin mo normal yung ginagawa mo? Yung mga tingin mo? Yung mga parinig mo? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Naiinis ako. Sa kanya. Sa sarili ko.
Tita, aminin niyo na kasi. May gusto rin kayo sa akin, di ba? Ngumisi na naman siya. Yung ising nakakainis. Nakakaakit. Wala akong gusto sa'yo, sigaw ko, pero mahina lang. Ayokong marinig ni Eunice. Tigilan mo na to, Raymond. Nakikiusap ako sa'yo. Masisira ang relasyon namin ng anak ko. O baka naman, tita, masisira ang relasyon nyo dahil sa nararamdaman nyo para sa akin. Hindi ako nakasagot. Tumayo ako at iniwan siya doon. Pumunta ako sa tapat ng pinto ng kwarto ni Eunice. Aaminin ko, gusto kong kumatok. Gusto kong magpaliwanag. Gusto kong sabihing, anak, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Pero hindi ko magawa. Anong sasabihin ko? Paano ko ipapaliwanag ang isang bagay na kahit ako mismo, hindi ko maintindihan? Narinig ko siyang umiiyak sa loob ng kwarto. Mahina lang. Pero sapat na para maramdaman ko ang sakit. Ang sakit na ako mismo ang may gawa. Lungkot. Yun ang naramdaman ko. Sobrang lungkot. Lungkot para sa anak ko. Lungkot para sa sarili ko. Dahil alam ko, sa puntong to, nagsisimula ng masira ang lahat. At ang pinakamasakit, parang wala akong magawa para pigilan to. Sinadya ko bang saktan ang anak ko? Hindi. Pero sa bawat kilos ko, sa bawat pag-iwas ko, sa bawat pagsisinungaling ko, parang yun na rin ang ginagawa ko. Nakita ko si Raymond na nakatayo sa may sala, tahimik na nanonood. Nagtama ang tingin namin. Sa mga mata niya, wala akong makitang pagsisisi. Parang nasisiyahan pa siya sa nangyayari. Diyos ko! Ano bang klaseng tao to? At bakit sa kanya pa ako nahulog? Pumasok ako sa kwarto ko. Humiga ako sa kama at umiyak. Umiyak ako para kay Eunice. Umiyak ako para sa sarili ko. Umiyak ako dahil alam kong, simula ngayon, hindi na magiging pareho ang lahat. Ang dating masayang tahanan namin, nababalot na ngayon ng tensyon, ng pagdududa, ng sakit. At lahat ng yun dahil sa akin. Dahil sa isang pagkakamaling hindi ko napigilan. O mas tamang sabihin, sa isang pagkakamaling parang ayaw ko nang pigilan. Cliffhanger na ba to? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, wasak na ang puso ko. At mas masakit pa, alam kong winawasak ko rin ang puso ng kaisa-isa kong anak. Pagkatapos ng gabing iyon, lalong lumamig ang pakikitungo ni Eunice sa akin. Halos hindi na niya ako kinakausap. Kung magsalita man siya, tipid na tipid, parang napipilitan lang. Si Raymond naman, patuloy pa rin sa pagdalaw. Pero ngayon, mas maingat na siya. Sa harap ni Eunice, Angel. Pero kapag kaming dalawa na lang, bumabalik yung mga tingin niyang makahulugan, yung mga ngiti niyang parang may alam. At ako, lalo akong nahihirapan. Lalo akong naguguluhan. Ang irelasyon namin ni Raymond, kung matatawag mo mang relasyon yun, ay nagpatuloy sa patago. Mga palihim na sulyap. Mga saglit na pagdadaiti ng mga kamay. Mga text message na puno ng double meaning. Alam kong mali. Sobrang mali. Pero may isang parte sa akin na nagusto to, na hinahanap-hanap to, yung kilig. Yung attention. Mga bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Isang gabi, wala si Eunice. May group study daw sila ulit, sa bahay ng kaklase niya. Maaga pa lang, nag-text na si Raymond. Tita, punta ako dyan mamaya. May dala akong pizza. Movie night. Hindi ako nag-reply agad. Pinag-isipan ko ng mabuti. Dapat ko bang payagan? Dapat ko bang ituloy tong kabaliwan na to? Ang daming kidapat at hindi dapat na nagtatalo sa isip ko. Pero bago pa manalo ang konsensya ko, ang mga daliri ko na mismo ang kumilos. CJ! Ingat ka! Pucha, Marlene! Ano ba tong ginagawa mo? Para kang teenager na nagpapalusot para makipag-date. Nakakahiya. Dumating siya. Gaya ng dati ang bangon niya. Ang lakas ng dating. May dala siyang paborito kong Hawaiian pizza at isang bote ng red wine. Para sa ating dalawa lang, tita, sabi niya, sabay kindat. Yung kindat na iyon, parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Umupo kami sa sala. Nag-set up siya ng movie sa laptop niya. Isang lumang romantic film na paborito ko raw, sabi niya. Paano niya nalaman? Siguro naikwento ni Eunice.
O baka naman sadyang inaalam niya ang mga gusto ko. Habang nanonood kami, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Ang gwapo niya talaga. Ang amo ng mukha, lalo na kapag seryosong nanonood. Pero alam kong sa likod ng maamong mukha na iyon, may isang mapaglarong demonyo na naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Naramdaman niya sigurong nakatingin ako. Lumingon siya at ngumiti. Okay lang, tita. Hindi bawal tumingin. Namula ako. Hindi naman ako sa'yo nakatingin, no? Sasadyihi. Palusot ko. Tumawa siya. Okay, sabi mo eh. Inabutan niya ako ng wine. Tikman niyo po, tita. Masarap yan. Uminom ako. Medyo matapang pero masarap nga. Nakakailang lagok pa lang ako, parang medyo nahihilo na ako. O baka naman, epekto lang to ng presensya niya. Nagpatuloy ang panonood namin. Paminsan-minsan, nagkakatinginan kami. Nagkakadikit ang mga braso namin sa sofa. Mga maliliit na bagay, pero para sa akin, malaki ang epekto. Para akong high school ulit. Kinikilig. Pero kasabay ng kilig, may takot. Takot na baka mahuli kami. Takot na baka masira ang lahat. Nang matapos ang pelikula, medyo lasing na ako. Siya rin, medyo namumula na ang mukha. Nag-umpisa kaming magkwentuhan. Tungkol sa kung ano-anong bagay. Hanggang sa napunta ang usapan sa amin. Tita, sabi niya, seryoso na ang boses. Hinawakan niya ang kamay ko. Alam niyo, tita, hindi ko na kaya to. Kinabahan ako. Anong hindi mo na kaya? Itong patago-tago. Itong hindi ko masabi sa'yo ng harapan kung anong nararamdaman ko. Nanlaki ang mga mata ko. Raymond, ano bang sinasabi mo? Tita Marlene, gusto kita. Parang bombang sumabog sa tenga ko ang mga salitang yun. Gusto niya ako. Si Raymond. Ang boyfriend ng anak ko. Hindi pwede, Raymond. Malito, sabi ko, nanginginig ang boses. Bakit mali, tita? Dahil ba mas matanda kayo sa akin? O dahil boyfriend ako ng anak niyo? Lumapit siya sa akin. Ang lapit-lapit na niya. Naamoy ko na naman ang pabango niya, humahalo sa amoy ng wine. Hindi ba pwedeng nagkagusto lang talaga ako sa inyo? At bago pa ako makasagot, hinalikan niya ako. This time, hindi na mabilis. Hindi na patago. Isang halik na puno ng pagnanasa. Puno ng emosyon. At ang masama pa, tumugon ako. I kissed him back. Nang maghiwalay ang mga labi namin, pareho kaming habol ang hininga. Nakatitig lang kami sa isa't isa. Sa mga mata niya, nakita ko ang tagumpay. Sa mga mata ko, sigurado akong nakita niya ang pagkatalo. Biglang bumukas ang pinto. Si Eunice. Nakatayo siya sa may pintuan, hawak ang cellphone niya. Nanlalaki ang mga mata. Gulat na gulat. At sa likod ng gulat, nakita ko ang sakit. Ang galit. Ma! Raymond! Halos hindi makapaniwala si Eunice sa nakikita niya. Nanginginig ang boses niya. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Agad akong lumayo kay Raymond. Tumayo ako, nanginginig ang buong katawan. Anak, wala akong masabi. Walang lumalabas na salita sa bibig ko. Lumapit si Eunice. Dahan-dahan. Bawat hakbang niya, parang isang suntok sa dibdib ko. Huminto siya sa harap namin. Tumingin siya sa akin tapos kay Raymond. Tapos binalik niya ang tingin sa akin. Sa mga mata niya, kitang-kita ko ang pagkadurog. So totoo pala, sabi niya, basag ang boses. Totoo pala yung mga hinala ko. Ipinakita niya sa amin ang cellphone niya. Bukas sa messages. Mga messages namin ni Raymond. Yung mga palitan namin ng text. Yung mga emoji. Yung mga double meaning. Hindi ko alam kung paano niya nakuha. Siguro naiwan ni Raymond ang phone niya. O baka naman sinadya ni Raymond. Anak, magpapaliwanag ako, sabi ko, umiiyak na. Magpapaliwanag? Ano pang ipapaliwanag mo, ma? Kitang-kita ko na. Nahuli ko na kayo. Sigaw niya. Punong-puno ng galit. Punong-puno ng sakit. Tumingin siya kay Raymond. At ikaw? Ang kapal ng mukha mo. Minahal kita.
Pinagkatiwalaan kita. Tapos ganito lang ang gagawin mo sa akin. Hindi makasagot si Raymond. Nakayuko lang siya. Parang nahihiya. O baka naman takot. Binalingan ulit ako ni Eunice. Umiiyak na rin siya. Bakit, ma? Bakit sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, yung boyfriend ko pa? Bakit, ma? Inagaw mo siya sa akin. Lumuhod ako sa harap niya. Niyakap ko ang mga binti niya. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, please. Hindi ko sinasadya. Nagkamali ako, hagulgol ko. Pero alam kong huli na ang lahat. Hinila niya ang sarili niya palayo sa akin. Tumingin siya kay Raymond. At sa isang iglap, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Raymond. Hayop ka, sigaw ni Eunice. Pagkatapos, tumingin ulit siya sa akin. Sa mga mata niya, wala na akong makitang pagmamahal. Puro galit. Puro sama ng loob. Hindi kita mapapatawad, mahinding-hindi, sabi niya, bawat salita, parang kutsilyong tumatarok sa puso ko. Tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto. Sinubukan ko siyang habulin pero huli na. Isinara niya ang pinto ng malakas. Naiwan kaming dalawa ni Raymond sa sala. Tahimik. Wasak. Ang dating maaliwalas na bahay, biglang naging malamig at madilim. Ang dating masayang pamilya, biglang gumuho. Lahat dahil sa isang pagkakamali. Isang pagkakamaling sinimulan ko. At ngayon, kailangan kong harapin ang lahat ng consequences. Galit. Yun ang nangingibabaw na emosyon. Galit ni Eunice sa akin. Galit ko sa sarili ko. At sa ilalim ng galit na iyon, may takot. Takot na baka ito na ang katapusan ng lahat. Katapusan ng relasyon namin ng anak ko. Katapusan ng pamilya namin. Aaminin ko ba? Aaminin ko. Nagkasala ako. At ngayon, kailangan kong pagbayaran ang lahat ng to, kahit gaano pa kasakit. At naglakad palabas ng pinto. Sinubukan ko siyang habulin pero huli na. Isinara niya ang pinto ng malakas, umalingaw-ngaw ang kalabog sa buong bahay, kasabay ng pagguho ng mundo ko. Naiwan kaming dalawa ni Raymond sa sala. Tahimik. Wasak. Ang amoy ng pizza at wine, napalitan ng amoy ng pagtataksil at pighati. Ang dating maaliwalas na bahay, biglang naging malamig at madilim. Ang dating masayang pamilya, biglang gumuho. Lahat dahil sa isang pagkakamali. Isang pagkakamaling sinimulan ko at tinuloy naming dalawa. At ngayon, kailangan kong harapin ang lahat ng consequences. Galit. Yun ang nangingibabaw na emosyon. Galit ni Eunice sa akin na parang apoy na susunog sa akin habang buhay. Galit ko sa sarili ko, sa kahinaan ko. At sa ilalim ng galit na iyon, may takot. Takot na baka ito na ang katapusan ng lahat. Katapusan ng relasyon namin ng anak ko. Katapusan ng pamilya namin. Aaminin ko ba? Aaminin ko sa sarili ko. Nagkasala ako. At ngayon, kailangan kong pagbayaran ang lahat ng to, kahit gaano pa kasakit. Ang tanong, paano? Paano ko sisimulan ayusin ang isang bagay na ako mismo ang sumira ng sige, itutuloy ko. Pagkaalis ni Eunice, parang huminto ang mundo ko. Ang ingay ng pagsara ng pinto, yun na yata ang pinakamasakit na tunog na narinig ko sa buong buhay ko. Mas masakit pa kaysa noong inanunsyo ng doktor na wala na si Roberto. Dahil ito, kasalanan ko. Ako ang sumira sa lahat. Si Raymond. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, kung saan pareho kaming tulala at hindi alam ang sasabihin, tumayo siya. Tita. Marlene. I should go, sabi niya, hindi makatingin sa akin. Parang biglang naging estranghero ulit siya. Walang bakas ng Raymond na mapang-akit, walang bakas ng Raymond na naglakas loob na halikan ako. Ang Raymond na kaharap ko ngayon ay parang duwag na gustong tumakas. Hindi ako sumagot. Ano pa bang sasabihin ko? Let's stay. Na anong gagawin natin? Wala na. Tapos na. Naglakad siya palabas. Hindi man lang lumingon. Parang ako, parang kami, ay isang masamang panaginip na gusto na niyang kalimutan. Iniwan niya ako. Iniwan din ako. Katulad ng ginawa niya kay Eunice. Katulad ng ginawa niya sa aming dalawa.
Naiwan akong mag-isa sa sala. Ang mga tirang pizza, ang bote ng wine na hindi naubos, parang mga testigo sa kasalanan ko. Ang dating maaliwalas na bahay, ngayon ay parang isang malaking puntod. Ang bawat sulok may alaala ni Eunice. Ang mga picture frame namin sa pader, parang nanunumbat. Lumipas ang mga araw na parang wala akong kaluluwa. Hindi ako kumakain ng maayos. Hindi ako natutulog ng maayos. Ang tanging kasama ko ay ang alak. Gabi-gabi umiinom ako. Nag-iisa. Umiiyak. Nagsisisi. Pagsisisi. Yun ang bumabalot sa buong pagkatao ko. Ang sakit. Ang bigat. Parang gusto kong bawiin ang lahat. Pero paano? Paano ko ibabalik ang oras? Paano ko itatama ang isang pagkakamaling sinira ang buhay ng anak ko at ang buhay ko? Isang gabi, habang lasing na naman ako at nag-scroll sa Facebook gamit ang luma kong tablet, may nakita akong post, isang shared post mula sa kakilala ni Raymond. Wedding pictures. Si Raymond. Nakangiti. Nakatuksedo. At sa tabi niya, isang babae. Bata. Maganda. Naka-wedding gown. At malaki ang tiyan. Buntis. Parang sinaksak ng paulit-ulit ang puso ko. Ang sakit. Sobrang sakit. Hindi lang pala ako ang iniwan. Hindi lang pala kami ni Eunice ang pinaglaruan. May iba na pala siya. Agad-agad. At hindi lang yun, magkakaanak na sila. Ikakasal na. Nabitawan ko ang tablet. Napahagulgol ako. Doon ko naramdaman. Nawala na sa akin ang lahat. Si Eunice, ang anak ko, ang kaisa-isa kong pamilya. At si Raymond, ang lalaking akala ko, kahit papaano, ay may naramdaman para sa akin. Kahit konti lang. Pero wala. Isa lang pala akong isang laro. Isang pagkakamali. Isang matandang babaeng uhaw sa atensyon na madaling nauto. Pinulot ko ang tablet. Tinitigan ko ulit ang mga litrato. Ang saya nila. Ang perpekto nilang pamilya. Habang ako, heto, wasak. Nag-iisa. Basag. Sumunod na mga araw, lalo akong nalugmok. Ang pagsisisi, parang laso na unti-unting pumapatay sa akin. Walang tigil ang pag-agos ng luha ko. Kinuha ko ang isang lumang photo album. Mga litrato ni Eunice noong bata pa siya. Ang cute-cute niya. Ang inosente. Laging nakangiti. Niyakap ko ang album. Anak, patawarin mo si mama. Patawarin mo ako, paulit-ulit kong bulong, kahit alam kong hindi niya maririnig. Sinubukan kong sumulat ng liham para kay Eunice. Ilang beses. Pero sa tuwing sisimulan ko, nanginginig ang kamay ko. Ano bang sasabihin ko? Paano ko hihingin ang tawad niya sa isang kasalanang napakalaki? Paano ko sasabihin, anak, patawad, inagaw ko ang boyfriend mo at sinira ko ang tiwala mo? Walang salitang sapat. Walang paliwanag na katanggap-tanggap. Ang mga draft ng sulat, nilulukot ko lang at itinatapon. Mga salitang hindi ko kayang bigkasin, hindi ko kayang ipadala. Pagkaalis ni Eunice, parang huminto ang mundo ko. Ang ingay ng pagsara ng pinto, yun na yata ang pinakamasakit na tunog na narinig ko sa buong buhay ko. Mas masakit pa kaysa noong inanunsyo ng doktor na wala na si Roberto. Dahil ito, kasalanan ko. Ako ang sumira sa lahat. Si Raymond. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, kung saan pareho kaming tulala at hindi alam ang sasabihin, tumayo siya. Tita. Marlene. I should go, sabi niya, hindi makatingin sa akin. Parang biglang naging estranghero ulit siya. Walang bakas ng Raymond na mapang-akit, walang bakas ng Raymond na naglakas loob na halikan ako. Ang Raymond na kaharap ko ngayon ay parang duwag na gustong tumakas. Hindi ako sumagot. Ano pa bang sasabihin ko? Not stay. Na anong gagawin natin? Wala na. Tapos na. Naglakad siya palabas. Hindi man lang lumingon. Parang ako, parang kami, ay isang masamang panaginip na gusto na niyang kalimutan. Iniwan niya ako. Iniwan din ako. Katulad ng ginawa niya kay Eunice. Katulad ng ginawa niya sa aming dalawa. Naiwan akong mag-isa sa sala. Ang mga tirang pizza,
ang bote ng wine na hindi naubos, parang mga testigo sa kasalanan ko. Ang dating maaliwalas na bahay, ngayon ay parang isang malaking puntod. Ang bawat sulok may alaala ni Eunice. Ang mga picture frame namin sa pader, parang nanunumbat. Lumipas ang mga araw na parang wala akong kaluluwa. Hindi ako kumakain ng maayos. Hindi ako natutulog ng maayos. Ang tanging kasama ko ay ang alak. Gabi-gabi umiinom ako. Nag-iisa. Umiiyak. Nagsisisi. Pagsisisi. Yun ang bumabalot sa buong pagkatao ko. Ang sakit. Ang bigat. Parang gusto kong bawiin ang lahat. Pero paano? Paano ko ibabalik ang oras? Paano ko itatama ang isang pagkakamaling sinira ang buhay ng anak ko at ang buhay ko? Isang gabi, habang lasing na naman ako at nag-scroll sa Facebook gamit ang luma kong tablet, may nakita akong post, isang shared post mula sa kakilala ni Raymond. Wedding pictures. Si Raymond. Nakangiti. Nakatuksedo. At sa tabi niya, isang babae. Bata. Maganda. Naka-wedding gown. At malaki ang tiyan. Buntis. Parang sinaksak ng paulit-ulit ang puso ko. Ang sakit. Sobrang sakit. Hindi lang pala ako ang iniwan. Hindi lang pala kami ni Eunice ang pinaglaruan. May iba na pala siya. Agad-agad. At hindi lang yun, magkakaanak na sila. Ikakasal na. Ang bilis. Parang kahapon lang, kami pa ang ano. Ang pinaglalaruan niya. Nabitawan ko ang tablet. Napahagulgol ako. Doon ko naramdaman. Nawala na sa akin ang lahat. Si Eunice, ang anak ko, ang kaisa-isa kong pamilya, galit na galit sa akin. At si Raymond, ang lalaking akala ko, kahit papaano, ay may naramdaman para sa akin. Kahit konti lang. Pero wala. Isa lang pala akong isang laro. Isang pagkakamali. Isang matandang babaeng uhaw sa atensyon na madaling nauto, na ginamit lang para sa sarili niyang kasiyahan. Ang tanga-tanga ko. Pinulot ko ang tablet. Tinitigan ko ulit ang mga litrato. Ang saya nila. Ang perpekto nilang pamilya. Habang ako, heto, wasak. Nag-iisa. Basag. Ang lungkot. Ang hapdi. Para akong pinagtatawanan ng tadhana. Sumunod na mga araw, lalo akong nalugmok. Ang pagsisisi, parang laso na unti-unting pumapatay sa akin. Walang tigil ang pag-agos ng luha ko. Ang bahay, lalong naging tahimik. Nakakabingi ang katahimikan. Pati ang mga kapitbahay, siguro nagtataka na kung bakit hindi na nila naririnig ang tawanan namin ni Eunice. Kinuha ko ang isang lumang photo album. Mga litrato ni Eunice noong bata pa siya. Ang cute-cute niya. Ang inosente. Laging nakangiti. May isang litrato doon, nakakandong siya sa akin, pareho kaming tumatawa. Ang saya namin noon. Anong nangyari sa amin? Niyakap ko ang album. Anak, patawarin mo si mama. Patawarin mo ako, paulit-ulit kong bulong, kahit alam kong hindi niya maririnig. Kahit alam kong wala na siyang pakialam. Sinubukan kong sumulat ng liham para kay Eunice. Ilang beses. Pero sa tuwing sisimulan ko, nanginginig ang kamay ko. Ano bang sasabihin ko? Paano ko hihingin ang tawad niya sa isang kasalanang napakalaki? Paano ko sasabihin, anak, patawad, inagaw ko ang boyfriend mo at sinira ko ang tiwala mo? Walang salitang sapat. Walang paliwanag na katanggap-tanggap. Ang mga draft ng sulat, nilulukot ko lang at itinatapon sa basurahan na punong-puno na ng mga pira-pirasong papel ng aking pagsisisi. Mga salitang hindi ko kayang bigkasin, hindi ko kayang ipadala. Dahil alam kong kahit anong sabihin ko, hindi na maibabalik ang dati. At sa bawat gabing hindi ako makatulog, bumabalik sa isip ko yung unang gabi. Yung unang halik. Yung gabing pinapasok ko si Raymond sa bahay habang wala si Eunice. Yung gabing hinayaan kong mangyari ang hindi dapat. Paulit-ulit. Parang sirang plaka. Ang bawat detalye, sariwa pa rin. Ang init ng labi niya. Ang kaba sa dibdib ko. Ang kasalanang alam kong ginagawa ko, pero pinagpatuloy ko pa rin. Nakatitig lang ako sa kisam. Madilim. Tahimik.
Ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng sarili kong puso at ang mga hikbing hindi ko na mapigilan. Iniwan din ako. Gaya ng pag-iwan ko ng sugat sa puso ng anak ko. Siguro ito ang karma ko. Ang parusa ko. Ang mabuhay ng mag-isa, dala-dala ang bigat ng kasalanan ko. Ang mabuhay sa isang bahay na puno ng masasayang alaala, pero ngayon ay simbolo na lang ng isang pagkakamaling sumira sa lahat. Wala na si Eunice. Wala na si Raymond. Wala na akong wala na. Lumipas ang mga taon. 3 taon. 3 mahahabang taon ng kalungkutan, pagsisisi at pangungulila. Ang dating maingay at masayang bahay namin, naging isang tahimik na museo ng mga alaala. Bawat sulok may anino ni Eunice. Bawat gamit may kwento. Pero wala na siya. At ako, unti-unti nang natutong mamuhay mag-isa. Mag-isang daladala ang krus ng kasalanan ko. Hindi na ako umasa pang babalik siya. Sa tindi ng galit niya, sa lalim ng sugat na naidulot ko, alam kong malabo nang mangyari yun. Sinubukan ko siyang kontakin ilang beses noong unang taon, mga text na hindi nire-replyan, mga tawag na hindi sinasagot. Hanggang sa sumuko na rin ako. Siguro, ito na talaga ang tadhana ko. Ang mamatay ng mag-isa. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng mga halaman sa muntikong hardin, isa sa mga bagay na pinagkakaabalahan ko, para malibang ang sarili, may narinig akong kumatok sa gate. Medyo nagtaka ako. Bihira na akong magkaroon ng bisita. Dahan-dahan akong lumapit at sumilip. Isang babae. Nakatalikod. May kargang maliit na bata. At may dala siyang isang malaking maleta. Kinabahan ako. Parang pamilyar. Nang humarap siya, parang huminto ang paghinga ko. Si Eunice. Nakatayo siya sa labas ng gate, mas payat, mas matured ang itsura, pero yung mga mata niya, yun pa rin. Yung mga matang minsan ng puno ng saya, tapos napalitan ng galit at ngayon parang pagod. Pagod na pagod. At yung bata. Isang batang lalaki, mga 2 taon siguro ang edad. Kamukhang kamukha ni Raymond. Nabitawan ko ang hawak kong pandilig. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ako makapagsalita. Sabi ni Eunice, mahina ang boses. Parang pagod na pagod din ang boses niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang tagal kong hinintay ang sandaling to, pero ngayong nandito na, parang umurong ang dila ko. Binuksan ko ang gate. Pumasok sila. Ang bata, medyo takot pa, kumapit ng mahigpit sa lig ni Eunice. Si sino siya? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Si Leo, maanak ko. Leo. Ang pangalan ng tatay ni Roberto. Tumango lang ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Saya ba dahil nagbalik ang anak ko? Lungkot ba dahil sa sitwasyon niya? O hiya dahil sa kasalanan ko? Lahat yata. Pinapasok ko sila sa loob. Ang sala, ganun pa rin. Ang mga picture frame namin, nandoon pa rin. Nakita kong napatingin si Eunice sa isang litrato naming dalawa noong high school graduation niya. Umiti siya, pero mapait. Wala pa ring nagbago dito, ma, sabi niya, habang inilalapag ang mga gamit niya. Hinintay ko kayo, sagot ko. Mahina. Tutu. Naupo kami sa sofa. Si Leo, nasa kandungan pa rin ni Eunice, medyo nahihiya pa sa akin. Ninisan ko siya. Isang ngiting pilit dahil hindi ko alam kung paano. Si Raymond. Hindi ko napigilang itanong. Umiling si Eunice. Wala na kami, mamatagal na. Iniwan niya kami. Noong nalaman niyang buntis ako, bigla na lang siyang naglaho. Parang bula. May pait sa boses niya. Pero wala na yung matinding galit na nakita ko noon. Parang pagtanggap na lang. Naramdaman ko ang kirot sa dibdib ko. Para sa anak ko. Para sa apo ko. Iniwan din sila. Katulad ng ginawa niya sa akin. Hayop talaga. Sorry, anak, wala na akong ibang masabi. Tumingin siya sa akin. Sa mga mata niya, nakita ko ang pagod. Ang hirap. Ang mga taon ng pag-iisa at pakikipaglaban. Ma, sabi niya. Kaya ako bumalik kasi wala na akong ibang mapupuntahan. Si Leo kailangan niya ng pamilya. Ng bahay. Tumulo ang luha ko. Sa wakas,
Pagkatapos ng 3 taon. Alam ko, Ma, marami kang kasalanan sa akin. At sa totoo lang, hindi ko pa alam kung kaya na kitang patawarin ng buo. Huminga siya ng malalim. Pero gusto kong magsimula ulit. Para kay Leo. Para sa akin. At siguro para na rin sa'yo. Pag-asa. Yun ang naramdaman ko. Isang maliit na sinag ng pag-asa sa gitna ng mahabang kadiliman. Lumapit ako sa kanila. Dahan-dahan. Inilahad ko ang kamay ko kay Leo. Hi, Leo. Ako si Lola mo. Nagulat si Leo. Tumingin siya kay Eunice na parang nagtatanong. Tumango si Eunice. Dahan-dahang iniabot ni Leo ang maliit niyang kamay sa akin. Ang lambot. Ang liit. Niyakap ko siya. Mahigpit. Naramdaman ko ang pagyakap niya pabalik. At sa sandaling yun, parang nabawasan ang bigat na matagal ko nang dinadala. Gabi na nang maghanda ako ng hapunan. Adobong manok. Paborito ni Eunice. Tahimik kaming kumain. Si Leo, medyo nag-iingay na, kinakausap si Eunice. Ako, pinagmamasdan lang sila. Ang anak ko. Ang apo ko. Magkakasama na ulit kami. Pagkatapos kumain, habang hinuhugasan ko ang mga plato, lumapit si Eunice. Ma, tulungan na kita. Huwag na, anak. Kaya ko na to, umiti ako. Isang totoong ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Tumabi siya sa akin. Man, sabi niya ulit. Hindi ko pa kayang patawarin ka ng lubusan. Marami pa ring sakit dito. Tinuro niya ang dibdib niya. Pero gusto kong subukan. Gusto kong magsimula ulit. Dahil ikaw na lang ang pamilya ko. At kailangan ka ni Leo. Tumango ako. Umiiyak na naman ako. Pero this time, hindi na luha ng pagsisisi. Luha ng pasasalamat. At pag-asa. Salamat, anak. Salamat ni. Hindi lahat ng pamilya perpekto. Ang pamilya namin, sobrang layo sa perpekto. Pero sa kabila ng lahat ng sakit, ng lahat ng pagkakamali, nandito pa rin kami. Nagbibigayan ng pangalawang pagkakataon. Dahil sa huli, pamilya pa rin ang babalikan mo. Ang pagbabalik ni Eunice, hindi lang pagbabalik sa bahay. Pagbabalik din ito ng pag-asa sa puso kong matagal nang natuyo. May mahaba pa kaming lalakbayin. Pero may sisimulan na kami. Muli. Ang mga sumunod na buwan ay parang isang mabagal na sayaw ng paghilom. Hindi naging madali. Maraming pagkakataon na ramdam ko pa rin ang pader sa pagitan namin ni Eunice. Mga sandali ng awkward na katahimikan, mga tingin na puno pa rin ang bakas ng sakit. Pero unti-unti, natututunan naming maglakad muli kasama ang isa't isa. Si Leo ang naging tulay namin. Ang tawa niya, ang mga yakap niya, ang walang muwang niyang pagmamahal, yun ang unti-unting nagpapalambot sa matigas na puso ni Eunice at nagbibigay ng lakas sa akin para patuloy na bumawi. Tuwing linggo, isinasama kami ni Eunice ni Leo sa simbahan. Noong una, medyo alanganin pa ako. Ang dami kong kasalanan, parang hindi ako karapat-dapat. Pero sabi ni Eunice, Ma, lahat tayo may pagkakamali. Ang importante, marunong tayong humingi ng tawad at magbago. Doon, sa loob ng simbahan, sa bawat dasal, unti-unti kong nararamdaman ang kapayapaan. Nagsimula kaming magkaroon ng mga bagong ritual. Tuwing hapon, pagkatapos ng siesta ni Leo, magtitimpla ako ng merienda. Minsan, turon. Minsan, ginataang bilo-bilo. Mga paborito ni Eunice noong bata pa siya. Habang kumakain kami, magkukwentuhan kami. Mga simpleng bagay. Tungkol sa araw ni Eunice sa trabaho niya bilang online English tutor. Tungkol sa mga bagong salitang natututunan ni Leo. Mga kwentong walang bahid ng nakaraan. May mga gabi, kapag tulog na si Leo, naupo kami ni Eunice sa sala. Walang VC, kape lang. At katahimikan. Pero hindi na iyong katahimikang nakakabingi. Isang komportableng katahimikan. Minsan, may mga tanong si Eunice tungkol kay Roberto, ang tatay niya. Mga bagay na hindi niya naitanong noon. At ako, sinasagot ko lahat. Dahil alam kong kailangan niya yun. Kailangan niyang mabuo ang mga piraso ng pagkatao niya. Isang araw, birthday ni Leo. Nagluto ako ng spaghetti at fried chicken. Bumili si Eunice ng maliit na cake.
Isang simpleng selebrasyon. Pero para sa amin, napakalaki ng kahulugan. Habang kinakantahan namin si Leo ng key happy birthday, nakita kong umiti si Eunice. Isang totoong ngiti. Yung ngiting matagal ko nang hindi nakita. At sa sandaling yun, naramdaman kong okay na kami. O papunta na kami doon. Pagkatapos ng selebrasyon, habang nililigpit namin ang mga pinagkainan, niyakap ako ni Eunice mula sa likod. Bigla lang. Nagulat ako. Ma, bulong niya. Salamat. Para saan, anak, tanong ko, nanginginig ang boses. Salamat sa lahat. Salamat sa hindi pagsuko sa akin sa amin. Humarap ako sa kanya. Nakita ko ang mga luha sa mata niya. At sa mga mata ko, sigurado akong may luha na rin. Ikaw ang dapat kong pasalamatan, anak. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ang pangalawang pagkakataon. Niyakap namin ang isa't isa. Mahigpit. Matagal. Sa gitna ng mga luhang yumayakap sa aming mga pisngi, naramdaman ko ang paghilom. Ang tunay na pagpapatawad. Hindi lang niya ako pinatawad. Pinatawad ko na rin ang sarili ko. Dumating ang Pasko. Ang unang Pasko namin ni Eunice at Leo na magkakasama ulit. Nag-decorate kami ng maliit na Christmas tree. Nagluto kami ng Noche Buena. Simpleng-simple lang. Pero punong-puno ng pagmamahal. Pagkatapos ng Noche Buena, habang nakaupo kami sa sala at pinapanood si Leo na tuwang-tuwa sa mga regalo niya, tumingin sa akin si Eunice. Ma, sabi niya. Naaalala mo pa ba yung sinabi ko noon? Na hinding-hindi kita mapapatawad? Tumango ako. Paano ko makakalimutan yun? Bawat salita nakatatak sa puso ko. Pinatawad na kita, mamatagal na. Siguro, noong una pa lang akong bumalik dito. Hindi ko lang masabi. Kasi natatakot pa ako. Natatakot akong masaktan ulit. Hinawakan ko ang kamay niya. Naiintindihan ko, anak. Pero ngayon, ma, alam ko na. Na kahit anong mangyari, pamilya pa rin tayo. At mahal kita, mamahal na mahal. Napahagulgol na naman ako. Pero this time, luha ng purong saya. Niyakap ko siya. Niyakap niya ako pabalik. Niyakap kami ni Leo. Isang pamilyang muling nabuo. Isang pamilyang sinubok ng panahon pero pinatatag ng pagmamahal at pagpapatawad. Ang buhay hindi laging perpekto. Maraming pagkakamali. Maraming sakit. Pero sa bawat pagkadapa may pagkakataong bumangon. Sa bawat sugat may paghilom. Tumingin ako sa salamin kinabukasan. Nakita ko ang sarili ko. Si Marlene. Isang babaeng nagkamali. Isang babaeng nasaktan. Isang babaeng minsan nang nawala. Pero ngayon, isa na siyang ina. Isang lola. Isang babaeng natutong magpatawad at pinatawad. Isang babaeng muling natutong magmahal at minamahal. Hindi lahat ng ina ay perpekto. Malayo ako sa perpekto. Pero lahat ng ina marunong magmahal. At sa pagmamahal na iyon, sa pagmamahal namin para sa isa't isa, doon namin natagpuan ang aming paghilom. Ang aming bagong simula. Ang dating madilim na kabanata ng buhay ko, tuluyan ng nagsara. Isang bagong kabanata ang nagbukas. Isang kabanatang puno ng pag-asa, puno ng pagmamahal, at puno ng pangalawang pagkakataon. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi ko nasasayangin pa. Mahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwento ni Marlene, ni Eunice, at ni Raymond. Salamat sa bawat minuto na inilaan ninyo upang samahan sila sa kanilang masalimuot na paglalakbay, sa kanilang mga pagkakamali, pighati, at higit sa lahat, sa kanilang pagbangon at paghilom. Ang inyong presensya, kahit sa virtual na mundo, ay malaking inspirasyon po sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, para na rin akong naging si Marlene, nakikipagbuno sa sarili kong mga demonyo at agam-agam. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang pagsisisi, ang lalim ng kanyang kalungkutan. Kasabay nito, naramdaman ko rin ang sakit ni Eunice, ang kanyang pagkadurog at galit. Hindi naging madali ang isulat ang mga eksenang puno ng tensyon at hinagpis, dahil alam kong sumasalamin ito sa mga totoong karanasan ng maraming tao.
Ngunit sa bawat salitang aking binubuo, may isang pagnanais sa aking puso, ang maipakita na kahit sa pinakamadilim na sandali, may liwanag pa ring matatanaw. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang bawal na pag-ibig o sa pagkawasak ng isang pamilya. Higit pa roon, ito ay kwento ng pagpapatawad sa iba, at lalo na, pagpapatawad sa sarili. Ito ay tungkol sa katatagan ng isang ina, sa walang kapantay na pagmamahal ng isang anak, at sa kapangyarihan ng pangalawang pagkakataon. Nais kong iparating na walang perpektong tao, walang perpektong pamilya. Lahat tayo ay nagkakamali. Ngunit ang mahalaga ay kung paano tayo matututo mula sa ating mga pagkakamali, kung paano tayo babangon, at kung paano natin haharapin ang bukas ng may bagong pag-asa. Sana po, sa pagtatapos ng kwentong ito, may naiwan itong aral at inspirasyon sa inyong mga puso. Sana ay napagnilayan ninyo ang kahalagahan ng komunikasyon sa pamilya, ang pag-unawa sa pinagdadaanan ng bawat isa, at ang walang hanggang pag-asa na hatid ng pag-ibig at pagpapatawad. Kung kayo po ay naantig o may natutunan sa kwento ni Marlene at Eunice, inaanyayahan ko po kayong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. At higit sa lahat, nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento. Ano po ang inyong naramdaman? Anong aral ang inyong napulot? Ang inyong mga kwento at realisasyon ay mahalaga po sa akin. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pang kwento.